ito. Ano po ang inyong masasabi sa paggamit ng wangwang? Ayun, tungkol sa paggamit ng wangwang. Una, ibalik natin yung kasaysayan ng panahon ni Presidente, ex-presidente, ngayon na namayapa na, ni Benigno Jr. No? Talagang totally ban ang wangwang. Pinakabawal niya at ayaw niya na may gumagamit ng wangwang lalo na sa mga private vehicle. Pinapayagan lang yung wangwang, bago nga pala yung wangwang, maging ang mga escort niya, mga presidential guard, hindi niya pinapayagan na gumamit ng wangwang. Sumusunod siya sa batas trapiko. Stop kung stop, go kung go. Dahil nga gusto niya siya ang maging ehemplo natin para maiwasan yung paggamit ng mga wangwang na yan. Pero sa mga wangwang, merong mga exempted yan. In every rule, there is an exemption. Ang pinapayagan lamang ay yung mga patrol car na mga PNP, yung mga ating mga ambulansya at bumbero. Yan lang po ang talagang pinapayagan gumamit ng wangwang. Ayun po, kaya po, pag nahuli nung araw, hanggang sa ngayon yan, pag ang sasakyan mo, alam ng HPG, LTO na may wangwang, hindi yan irirehistro hanggat hindi inaalis ang wangwang. Yun po, talagang hindi ho bagay sa lugar natin dahil dito sa Pilipinas, halos lahat ng lugar ay matraffic, alam na natin yan. Tapos gagamit tayo ng wangwang, kawawa naman yung iba, lalong natatraffic. O yun, nagiging cause pa ng accident. Ay, pangalawa kong tanong, alam niyo po ba na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Administrative Order 18 na pinagbabawal na po ngayon ang paggamit ng siren at blinkers sa mga opisyal na empleyado ng pamahalaan kasi 'di ba dati medyo may ano pa talaga may yan. Ngayon talaga totally sa totally, tama yan. Oo. Ano yung komento niyo patungkol totoo yan, tama yan. Kasi bilang may katungkulan sa ating bansa, sino man siya, presidente man siya, senador, mayor, o hanggang sa mga kagawad ng barangay na yan, kadalasan nga gumagamit ng wangwang. Tama ang ginawa ng ating buting presidente Ferdinand Marcos Jr. Talagang totally bawal ang wangwang. Pabor ako dyan at marami ang papabor dyan. Sa tingin mo tatay, ano ba yung na-experience mo nung malakas pa at marami pang gumagamit ng wangwang? Ano yung mga na-experience mo sa daan? Binlocking ka ba? Yun. Ano ba? Magandang tanong yan. Opo. Kasi nga, para bang ang wangwang, parang pag gumamit ka niyan, priority ka sa karsada. Diba? Nabubulabog ang ating trapiko. Nabubulabog, nagiging cause ng aksidente. Kasi pag narinig doon sa likod ng wangwang, yung mga naka-stop, halimbawa may stoplight, gogo yan para makalusot ang nagwawangwang. Yung pala isang pipitsuging politiko lang. Yun, nagiging cause ng aksidente natin yan. Ayun. Tapos, isa pa, pag may nagwangwang na ganyan, sinusundan niya ng mga rider. Singit dito, singit doon. Pagdating doon sa dulo, ayun, patay yung rider. Yan, kaya mas mainam talaga, totally. Walang unless ambulansya na may sakay, hindi yung walang sakay. Yung may sakay na talagang emergency. Kasi nga, yung kadalasan na, totoo ito, karamihan sa ambulansya natin, gumagamit ng wangwang. Pero, checkin mo,
walang pasyente. I-check mo, ang pasyente malakas pa sa Bacolao. Dahil itatransfer lang ng ospital, magpapatanggal lang ng pigsa. O yun, nakawangwang pa. Hindi ba? O yun, kaya ngayon, ultimong ambulansya. Hindi pwede, hindi sila authorized gumamit ng wangwang kung hindi talaga na life and death ang pasyente. Yun. Tay, isa na lang po ang tanong ko. Tatay, ano ang masabi mo doon nung previous days na may tinikitan po na ambulansya? Dahil nga, tama po yung sinabi mo. Yun. Dapat walang pinipili, dapat between life and death. Yun. Ngayon po, may natikitan po na ambulansya at na-verify ng MMDA. Na talagang walang sakay na emergency. Oo. Anong masasabi niyo po doon sa nagtatrabaho, sa mga enforcer? Ayun. Saludo ako sa mga enforcer na kaya sa nagpapatupad. Wala silang pinipili maging sino ka man. Di ba? Alam nila ang ginagawa nila. Tungkulin lang yan. Tungkulin lang nila yan. Pinatutupad lang nila ang batas. Yun lang po. Talagang pinatutupad ang batas. Pag nalaman nilang walang nakatayang buhay sa nasakay ang ambulansya, ako man ang pulis, ako man ang HPG at LTO o any law enforcer o kahit traffic enforcer lang, yung mga aid, at may panikit ako, titikitan ko talaga. Oh. Alam mo, pwede silang i-chat yan ng reckless na halos yan eh. Sinasalubong nila yung one way. Hindi ba? Yung mga nagwawangwang na yan. Priority sila eh, walang sisita. Oh. Malalaman lang yan pag na-aksidente na yon, nabunggo, pagbukas ng ambulansya, wala. Ang patay, yung driver. Yun. Nagkabistuhan na. Ayan, tay, maraming po salamat sa magandang informasyon at information. Yun. Basta ano sa akin, Purple Rider Tatay Dan po. Ayun po, damay niyo na po yung aking FB page, Purple Rider Tatay Dan. Pakipollow niyo na po, share. Maraming salamat po sa inyo. Sana, kahit bahagya, mayroon tayong napulot na kaalaman. Yan po, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Magandang hapon po. Salamat tayo. Ano masada ka? Or... ordinary citizen lang ako. Yun. Ano lang, more on habit nyo talaga. Habit lang ang pagiging rider natin. At least na-exercise. Oo, yeah. Diyan tayo bumabata. Kada ride natin, bumabata. Na-interview na ako sa almost lahat ng TV station. To include Philippine Star, CNN. Yan, na-interview na tayo dyan. Pero tayo, ano yung feelings pagka... Ako kasi nagmumotor din ako, siyempre, pero kakaiba yung sa'yo, siyempre. I think senior ka na. Oo, pero tayo. Lumalaban yan, sa edad ko for the information of information ng lahat. 76 years old ng inyong tatay Dan. Hindi pa halata tatay. Yan, okay. Kaya nakaganito ako, kaya talagang puting-puti na yung buhok kong yan. Yun, yung pagiging rider, yan lang ang parang pinaka-vitamins ko sa buhay. Yan ang nagpapabata sa akin. At sa totoo lang, una, nag-trending tayo ngayon, viral tayo, viral tayo dahil sa tatlong factor. Ang inyong lingkod, 76 years old. Ang aking outfit, palagi po akong naka-purple. Sometimes, pati pantalon, talagang ternong-terno yan. Lahat yan. At ang aking motor. Makikita nyo rin po mamaya ang aking motor. Medyo loaded na kasi dito. Hindi na namin ma-park ang motor. Kaya pasensya na kayo. Pupuntahan ni Bossing yung motor. Makikita nyo po ang full view ng motorcycle ni Purple Rider Tatay Dan. Maraming salamat po. Purple Rider Tatay Dan. Okay, thank you. Meron lang akong itatanong, sir. Pabor po ba kayo sa mga gumagamit na government officials natin ng wangwang? Ano po ang masasabi niyo doon? Ako, pabor ako when it comes to government officials kasi reasonable naman dahil for emergency, yung mga tao, kagaya ng ambulansya, when it comes sa mga isusugod sa ospital
para masagip yung buhay nila, and yung mga bumbero, saka yung police pag may operations po sila. Pero regard sa other kagaya ng mga ordinary people, exemption na. I mean, hindi na sila kasali doon kasi sa akin yung effectivity nitong pagbawal sa wangwang is maaano yung peaceful ng tao. Kasi compared noon, talagang grabe yung ingay at nakakarindi nga yung wangwang nitong dati. Unlike ngayon na medyo peaceful kasi may mga sacred na lugar kagaya ng simbahan, tapos mariribat ibang may ingay tulad ng wangwang, 'di ba? Kumbaga disrespect when it comes sa simbahan. Kaya ngayon para sa akin effective yung for government official na lang yung pag-ano ng wangwang. It's for emergency. Yeah, emergency purposes lang. Yes. Meron lang po akong katanungan, sir, kung pabor po ba kayo na gumamit po yung mga government officials natin ng wangwang at ano po yung magiging opinion nyo po dito? Sa akin, mas magandang yung ano lang, yung emergency light, pero yung sound. Kasi disturbing din sa publiko. Pero kung ambulansya, okay ako. Pero yung government officials, hindi. Meron naman silang advance troop na mauuna sa kanila. So kung may problema sa traffic, so pwedeng pero just to tsaka kung sa akin kung ano ba government official ako, safety reason na rin yung walang wangwang. Sir, ma-experience po kayo na-encounter yung wangwang? Ano yung na-experience nung time nakasabayan or kasalubuhan yung mga wangwang? Meron na kasi lalo nagpasikip ng traffic. Parang naano yung mga tao doon sa kasi marami sila eh. So instead of paunahin sila, so na-delay kami. So doon, yun ang ayaw ko.